Ng hostage at nanaksak ng mga anak ang isang tatay sa Dasmariñas, Cavite. Ang suspect na gawa raw ang krimen matapos mabaon sa utang dahil sa sugal na scatter. Live mula sa Dasmariñas, Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, paano nangyari ang pangho-hostage? Says Cheryl, isa nga ang patay na batang 5 taong gulang na lalaki habang patay rin ang kanyang ama magkatapos nga magkaroon ng hostage drama dito sa Dasmariñas, Cavite. Bye-bye! Pinakakalma ng mga otoridad ang lalaking yan na nasa balkonahe ng isang paupahan sa Dasmariñas, Cavite. Tinutukan niya ng patay 7 taong gulang niyang anak na babae na may mga saksak na sa katawan. Bago niyan, nakita ring patay ang 5 taong gulang na anak ng lalaki na nauna ng pinagsasaksak. Tiningnan ko agad yung tinitirahan at doon nakita ko yung bata na nasa ibabaw ng Durabox at ang alam ko, wala nang buhay yan. Ipinasira ko na yung pintuan, pinakuha ko at pinadala ko sa ospital. Hindi na nakita sa video pero ayon sa barangay, binitawan din naman daw ng lalaki ang sugat ng anak na babae. Pagkatapos ay pinasok ito ang kwarto ng isang babaeng boarder at ito naman ang sunod niyang hinostage. Pagdating ko din sa second floor, bumigay na yung pintuan at hostage niya na uli yung isang babaeng nasaksak niya. May mga tama yun sa dibdib saka sa braso ang marami. Kasi sinasangga niya. Rumuspondi na ang barangay at mga pulis para iligtas ang babaeng boarder. Pero nanlaban umano ang lalaki. Inakyat na namin. At inabutan doon na sinasaksak yung babaeng biktima. Doon na sinabaril. Patay ang lalaking ng hostage matapos mabaril ng mga pulis. Nagpapagaling naman sa ospital ang kanyang anak at hinostage na boarder. Ayon sa barangay, isang jeepney driver ang ng hostage na nabaon daw sa utang dahil sa pagkakalulong sa online sugal na scatter. May mga utang at talagang pinoproblema niya yun. Kaisip, ayon sa asawa niya, may isa ka sa mga kaibigan niya natutong magsugal. Pero ayon naman sa katrabaho ng biktima, hindi lang scatter ang dahilan kung bakit nabaon sa utang ang biktima. Matumal daw ang kita nila ngayon dahil sa mga kolorom na jeep na kaagaw nila sa ruta. Siguro patong-patong na yung problema sa utang. Hindi na rin kinaya. Sa sugal naman, minimal lang naman yan. Hindi naman talaga nagsusugol ng gusto yan. Pag scatter lang, pa isa-100 lang. Sa Cheryl, nandito ako ngayon sa lugar kung saan nga naganap yung hostage taking. Sa ngayon, wala na yung pamilya ng pamilya na wala na rito. Hindi na sila tumira rito. Umalis na sila at lumipat ng lugar. Pero nananatiling maayos na yung kalagayan ng 2 biktima sa ospital habang naiburol na yung mag-ama. Says Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.